Ano ang gagawin mo kung ikaw ay may limpak na salapi o yaman? Mapabilang sa mga taong mayroong limpak na salapi o bilyonaryong tao. Ngayon, alamin natin ang 15 mga tao na pinakamayaman sa Pilipinas ayon iyan sa Forbes magazine na inilabas noong February 2020. At dahil ngayon, malalaman mo na kung sino-sino at sana maging inspirasyon natin sila. Bago natin simulan, bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na muna, i-like, pindutin ang kampana para updated ka sa mga video na aking i-upload. Dito lang iyan. TNT Facts. Ikalabing-limang pwesto. Para sa ikalabing-limang pwesto, si Eduardo Carpe Cuangco Jr. o mas kilala sa pangalang Danding Cuangco. Ang kanyang pansariling yaman ay tinatayang nasa 1 bilyong US dolyar. Si Danding ang nanggaling sa pamilya ng mga negosyante at politiko sa Pilipinas. Nagmamay-ari siya ng pribadong paggawa ng simento. Mayroon din siyang negosyo na may kinalaman sa orchids o halaman, stud farm, bukid at pagpapalahi ng kabayo, at wineries paggawa ng alak sa Australia. Kasama si Ramon Ang, siya ang nagiging tagapagpangulo at punong tagapagpaganap ng San Miguel Corporation, ang pinakamalaking korporasyon ng pagkain at inumin sa Pilipinas at maging sa Timog Silangang Asya. Ikalabing-apat na pwesto. Nasa ikalabing-apat na pwesto naman si Robert Kyoto Jr., ang chairman at CEO ng pribadong kumpanya ng Prudential Guarantee and Assurance, na kilala na isa sa pinakamalaking non-life insurance company sa bansa. Siya ay may pansariling yaman na nagkakahalaga ng 1.4 bilyong US dolyar. Nagmamay-ari din siya ng 30% stake sa isang pribadong national grid at stakeholder din siya sa kumpanyang Oriental Petroleum and Minerals. Pagmamay-ari din ni Kyoto ang PGA Cars, ang nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan tulad ng mga brand na Audi at Bentley dito sa Pilipinas. Ikalabing-tatlong pwesto. Ramon S. Ang nasa ikalabing-tatlo sa listahan ng pinakamayaman sa Pilipinas. Siya ay may pansariling yaman na 1.4 bilyong US dolyar. Siya ang presidente at pangalawang tagapangulo ng isa sa pinakamatanda at malaking kumpanya na San Miguel Corporation. Ang kumpanyang ito ay ang orihinal, nangunguna sa paggawa ng mga inumin. Di nagtagal, ang San Miguel Corporation ay nangunguna sa paggawa hindi lamang ng mga inumin, kundi pagkain, elektrisidad at infrastruktura. Nagmamay-ari din si Ang ng mga lalaking stakes sa mga kumpanyang Eagle Cement at Holcim Philippines na nakapagtala ng malaking pagtaas ng benta dahil sa nakafocus ang ating bansa sa kasalukuyan sa mga infrastruktura. Nagsimula bilang mekaniko ng mga kotse at tagabenta ng mga second-hand na kotse at truck engines ng mga Hapon. Si Ramon Ang ngayon ay bilyonaryong nagtitinda ng mga aluminum wheels. Ikalabing-dalawang pwesto. Elizabeth C., ang pangalawang anak na babae ng yumaong business tycoon na si Henry C., ang nasa ikalabing-dalawang pwesto na may pansariling yaman na 1.6 bilyong US dolyar. Siya ang tumatayong tagapayo ng SM Investment mula noong taong 2012 at siya rin ang aktibong kasangkot na namamahala sa paglaki ng SM Tourism, Leisure and Hospitality Operations. Si Elizabeth ang tagapangulo at presidente ng SM Hotels and Conventions. Ang pagpasok ni Elizabeth sa pagninegosyo ay nagsimula noong nagsisilbi siya bilang katulong sa pangasiwa ng kanyang ama sa kanilang kauna-unahang hotel, ang Manila Royal Hotel, noong dekada 70. Ikalabing-isang pwesto. Para sa ikalabing-isa sa listahan ng pinakamayamang tao sa Pilipinas ay si Tony Tan Cacciong, ang nagtatag at tagapangulo ng Jollibee Food Corporation, ang isa sa pinakamabilis na lumagong Asianong restaurant chain sa buong mundo. Siya ay may pansariling yaman na 1.7 bilyong US dolyar. Noong 2018, nagbukas ito ng tindahan sa US na hindi kalayuan sa Times Square in New York. Ang fast food restaurant chain ng Jollibee ay nagsimula lamang sa isang maliit na tindahan ng ice cream noong dekada 70 na lumago at naging popular dahil sa mga pagkaing Amerikano na hinahain nila tulad ng burgers, fries, and ice cream. Sa kasalukuyan, ang Jollibee Food Corporation ay nangangasiwa din ng iba't ibang restaurant franchises kasama ang kanyang partner sa negosyo na si Edgar Cia II.
Nagmamay-ari din si Kaksyo ng stake sa Double Dragon Properties. 10 sa ating lista. Isa sa mga nangunguna at kilalang bilyonaryong Pilipino, Chinong negosyante sa bansa, si Lucio Tan ang nakakuha ng pang-10 pwesto na tentehang 1.7 bilyong dolyar na pansariling yaman. Siya ang nagtatag at tagapangulo ng LT Group na may kinalaman sa negosyo sa tobacco, mga inumin, pagbabangko at industriya ng real estate. Nagsimula siya bilang estudyante ng mga kursong chemical engineer sa Far Eastern University. Kasabay nito, nagtatrabaho siya bilang tagalinis, janitor para mabayaran ang kanyang matrikula. Taong 1982 nang itayo niya ang Asia Brewery. Kasama sa mga naging negosyo ni Lucio Tan ang pagbibiyahe sa mga himpapawid at ilang negosyo na may kinalaman sa operasyon sa eroplano. May mga ilan din siyang pag-aari na nangangasiwa sa mga kumpanyang gumagawa ng asukal. Pang-siyam sa ating listahan. Para sa ikasayang na pwesto, si Roberto Ongpin, ang tagapangulo, CEO at direktor ng Alphaland Corporation. Si Ongpin ay kilala sa mga magaganda at eleganteng niyang proyekto tulad ng mamahaling bilya sa Balisin Islands at ang pandaigdigang paliparan sa Patanungan Islands sa Quezon. Kasama din sa Alphaland Corporation ang ilang mga dekalidad na proyekto sa Makati City at Baguio City. Ang kabuuang yaman ni Ongpin ay tinatayang nasa 1.7 bilyong dolyar. Pang-8 sa ating listahan. Isa sa pinakamaimpluwensyang babaeng negosyante sa Pilipinas ay ang panganay na anak ni Henry C. na si Teresita C. Coson. Si Coson kasama ng kanyang kapatid na si Henry C. Jr. ang tagapangulo ng SM Investment Corporation. Siya din ang tagapayo sa pamunuan ng SM Prime Holdings Incorporation. Nakaupo din si Coson bilang tagapangulo ng BDO Unibank Incorporation at tumatayo din bilang tagapangulo at direktor ng ilan sa ngayon ng kaanib ng BDO tulad ng BDO Private Bank Incorporation, BDO Leasing and Finance Incorporation, BDO Capital Investment Corporation, BDO Foundation Incorporation, and BDO Life Insurance Company Incorporation. Ang kabuuang pansariling yaman ni Teresita ay nasa 1.8 bilyong US dolyar, kaya napunta siya sa ika-8 pwesto sa Forbes na pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ang 7 sa ating listahan. Ang 2018 Philippine Tatler Ball Diamond Awardee na si Andrew Tan ang nasa ika-7 pwesto na may pansariling yaman na 1.9 bilyong US dolyar. Si Tan ang nagpapatakbo ng Elias Global Group Incorporation na binubuo ng 4 na kumpanya na may kinalaman sa pagkain, inumin, gaming at real estate. Pagmamay-ari din nila ang prangkisa ng McDonald's sa bansa at ang Emperador Distillers Incorporation, ang kumpanyang gumagawa ng Emperador brandy na isang kilalang uri ng inuming nakakalasing sa Pilipinas. Pang-6 sa ating listahan. Sa ika-6 na pwesto ay ang panganay na anak lalaki ng namayapang business tycoon na si Henry C. Si Henry C. Jr. ang pangalawang tagapangulo ng SM Investment at ang tagapangulo ng SM Prime Holding Incorporation na may kinalaman sa pagpapagawa ng mga malls, bahay, paupahan, opisina, hotels and convention centers. Si Henry Jr. din ang pangalawang tagapangulo ng National Grid Corporation, isang pribadong kumpanya na nangangasiwa sa pagbibigay, pagsusupply ng enerhiya para sa elektrisidad sa mga tao. Ang pansariling yaman ni Henry Jr. ay nasa 1.9 bilyong US dolyar. Ang 5 sa ating listahan. Ang bunso sa magkakapatid na si Harley C. ay siyang umukupa sa ika-5 pwesto na may pansariling yaman na 1.9 bilyon US dolyar. Siya ang may hawak ng posisyon na direktor ehekutibo sa SM Investment. Direktor din siya ng China Banking Corporation at ng ilang kumpanya sa SM Group. Isa rin siyang tagapayo sa pamunuan ng mga direktor ng BDO Unibank at BDO Private Bank. Sa kasalukuyan, siya rin ang umuukupa sa posisyon ng pangalawang tagapangulo at ingat yaman ng SM Retail Incorporation. Pang-4 sa ating listahan. Sa ika-4 na pwesto na may 2 bilyong US dolyar, pansariling yaman, Herbert C. ang pangalawa sa bunsong anak ni Henry C. Siya ang direktor ng SM Prime Holdings simula pa noong taong 1994 hanggang sa kasalukuyan, at siya rin ay nagsisilbi bilang tagapayo sa SM Investment. Aktibo rin nakikisangkot si Herbert C. sa mga operasyon ng SM Group Supermarket. Pang-3 sa ating listahan.
Si Hans C. ang pangatlo sa listahan ng mga bilyonaryo sa Pilipinas at siyang nangunguna sa anim na magkakapatid na si taong 2016 nang bumaba siya sa posisyon bilang presidente ng SM Prime Holdings, sangay ng pinakamalaking kalipunan sa bansa ngunit nanatili pa din direktor nito. Aktibong tagapayo din siya ng SM Investments at nagsisilbing tagapangulo ng China Banking Corporation at National University. Si Hans ay may pansariling yaman ng 2 bilyong US dolyar. Pangalawa sa ating listahan, si Enrique Anselmo Clar Razon ay isang bilyonaryong Pilipino, Espanyol ang tagapangulo at CEO ng pinakanangunguna sa terminal operator ang kumpanyang International Container Terminal Services Incorporation. May mga operasyon at mga sangay din sila sa Eastern Europe, Africa at sa Amerika. Siya din ang nagpasimula at nangunguna sa inobasyon sa larangan ng port management. Nagsimula ang negosyo sa port ng pamilya Razon simula pa noong 1916 na pinasimulan ng lolo ni Enrique na kalaunay tinayo ulit ng kanyang ama pagkatapos mawasak nito noong 1945 dahil sa liberasyon ng Maynila. Sa kamay ni Enrique ang negosyo nila ay nagbagong anyo, lumago at naging kilala sa ibayong dagat. Si Enrique din ang tagapangulo ng Bloomberry Resort Corporation at ang developer ng Sole Resort and Casino bilang kanyang crown jewel. Patuloy na gumagawa ng ingay sa retail, restaurant at entertainment. Kaya naman kinilala siya sa pangatlo pinakamayamang tao sa Pilipinas at pang 565 naman sa buong mundo na may pansariling yaman na 3.4 bilyong US dolyar. Nakauna sa ating listahan, naging senador, naging pangulo ng Senado at tumakbo ring presidente ng Pilipinas noong 2010 si Manuel Manny Bamba Villar Jr. ang nanguna sa listahan at tinanghal na pinakamayamang tao sa Pilipinas ayon iyan sa Forbes. Si Villar ay pinanganak sa isang mahirap na pamilya sa Maynila, pangalawa sa siya na magkakapatid. Nagtapos ng kolehiyo sa University of the Philippines sa kursong Business Management. Nagsimula ang profesional na karera ni Villar nang magtrabaho siya bilang taga-tuos sa isa pinakamalaking accounting firm sa bansa, ang SGB & Co. Dahil sa kagustuhan magkaroon ng sariling negosyo, nagbitiw siya sa kanyang tungkulin. Gamit ang kanyang ipon at ang inutang niya, nagsimula ulit siya sa negosyo, ang pagdideliver ng bato at buhangin sa mga kumpanya ng construction. Dito natagpuan ni Villar ang negosyo sa paggawa ng mga bahay at ang Camellia Homes ang kauna-unahan niyang proyekto. Ngunit ang kanyang kalipunan ang Villar Group of Companies na may mga negosyo, real estate, leasing, retail malls, hospitality at edukasyon. Kung kaya ito ay pinakamalaking tagabuo ng mga bahay sa Pilipinas. Ang kabuuang pansariling yaman naman ni Villar ay nasa 5.6 bilyong US dolyar. Ngayon alam na natin kung sino-sino ang mga mayayaman o bilyonaryong tao sa Pilipinas at kung ilan ang kanilang mga pansariling yaman. Sana maging inspirasyon natin sa lahat para tayo ay guminhawa sa ating buhay. Ops, kung hindi mo pa napanood ang mga kasunod na video na to, pwede mo nang panoorin. Salamat! Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share ang video na ito at para updated ka lagi, pindutin mo lang ang bell